Maligayang araw po muli sa ating lahat. Ito po muli ang local electrician at ang topic po natin tungkol sa sizing po ng ating mga arc welders o arc welding machines, sizing ng circuit breaker, pati yung kanyang supply conductor. So yan po yung ating i-compute. So may dalawa po tayong samples dyan. So isa-isahin natin. So, ang una po nating sample, so ito po nakasulat dito. So importante lang po dyan sa ating mga arc welding machines, so yung ating nameplates o yung specifications ng ating mga machine, makikita po natin ito yung pinaka-importante sa una nating sample, itong I1 Max at saka I1F. So ibig sabihin po nito, kapag may nakita kayong ganito sa ating welding machine, so yan, automatic na po yan, wala na pong masyadong marami i-compute. So rekta na po tayo sa ating ating mga reference. So halimbawa ang ating sample, meron siyang nakalagay I1 Max 41 amperes. So automatic yan based sa ating PEC, yan, Philippine Electrical Code 6.30.2.1a. For welders, each welder shall have overcurrent protection rated or set not more than 200% of I1 max o yung ating full load current. So ibig sabihin po, so yung ating pong OCPD o overcurrent protection device, yan, so 200% o ita times 2 natin yan yung ating full load current kung ito po ang nakasulat sa ating specification. So 41 amperes times 200% equals to 82 amperes. So gagamit tayo dyan. So next lower po yung ating gagamitin kasi ito ay branch po, ito branch circuit natin. So next lower po ng 82 is 80 amps na circuit breaker. So yung ating OCPD ay 80 amperes. Yan, tapos yung ating namang I1F, so halimbawa meron siyang 24.5. So magbabase naman tayo sa PEC table 3.10.1.16. So yung I1 Max po natin, so ito po yung ating pagbabasihan sa ating OCPD o yung ating circuit breaker. Samantalang itong I1F, dito tayo magbabase sa ating size ng ating wire o yung ating conductor. So base sa ating table, yan, kalagay dyan. So dapat yung ating equivalent dito sa ating 24.5 or higher. So gagamit tayo dyan ng ito 3.5 mm copper THHN 90 degrees or type Z wire na 150 degrees kasi mainit po yung ating welding machine, lalo na yung starting, yung inrush current po. Kaya mas maganda, mas mataas na temperature capacity yung ating wire. Pangalawa po nating sample, makikita po natin dyan. So yung nakalagay po, hindi parehas ng ating unang sample, ay given na po yung I1 Max at saka yung I1F. So ngayon, yung given ng ating second sample is rated voltage 220 volts, duty cycle 40%, primary input 25 kVA or 13 kilowatts. So kapag ganito po, dapat i-compute natin yan para makuha natin ang I1 Max o yung kanyang full load current o yung I1F o yung maximum effective supply current. So gagamit tayo ng Ohm's law para makuha natin yan. So ito, since current yung hahanapin natin, full load current, so ito yung ating magiging formula. Current equals power divided by voltage. So meron din po akong video nito sa aking channel playlist. So para sa kompleto po na detalye nito, kung gusto nyo po ng iba pang mga sample competition sa Ohm's law. So ngayon, FLC natin, full load current, so 13,000. Bakit 13,000? Kasi 13 kilowatts po yung ating given sa ating specs. So 13 kilowatts, convert natin into watts.
So 13 times 1000 kasi 1 kilowatt is equal to 1000 watts. So magiging 13,000 divided by 220 ating voltage. Yan, 220 volts equals 59 amperes. So ito po yung ating amperahe ng ating, o ito yung magiging I1 max natin o yung ating full load current. So pwede na tayong mag-compute ng ating OCPD, overcurrent protection device. So ulit times 200% gaya ng sa ating first sample. Tapos lalabas dyan is 118 amperes. Then so next lower tayo na available sa ating market, which is 100 amperes. Kasi hindi tayo pwedeng tumaas kasi nakasabi sa ating PEC na dapat not more than 200% yung ating OCPD. So pwede tayo dito sa 100 amperes na circuit breaker para sa given na sample na ito. Tapos next po is yung ating wire size. Dito naman po mag-compute ng I1F kapag hindi po siya nakasulat sa ating nameplate ng ating machine. So yung formula niyan is FLC o full load current times 0.69. So ang full load current natin is 59 amperes. Saan natin kinuha itong 0.69? Yan po ay sa ating duty cycle. Kasi based po sa ating reference sa PEC 6.30.2.1a. So the ampacity of the supply conductor shall not be less than the I1F value of the rating plate. Alternatively, if the I1F is not given, the ampacity of the supply conductor shall not be less than the current value determined by the multiplying the rated primary current in amperes given in the welder rating plate by the factor shown in table 6.30.2.1a based on the duty cycle. So yan po yung kanyang formula, kaya natin to ginamitan ng kanyang duty cycle. Tapos yung sa duty cycle naman natin table, so saan natin yan kinuha, kasi meron tayo doon sa ating sample. So ito siya, duty cycle natin is 40% and based po sa ating table. Yan yung 40% po sa ating under motor generator na arc welders, kasi motor generator yung ating welding machine. So yan po 0.69. So dyan po natin binase yung ating duty cycle, kaya yung lalabas po is 40.71 amperes. So ulit po magbabase tayo sa ating PEC table para makuha natin itong equivalent o mas higher ng ating 40.71 amperes para sa ating branch circuit conductor. So makikita natin ito po yung lalabas, 8.0 mm THHN 90 degrees or type Z wire na 150 degrees. Naman po sa ating equipment grounding, so gagamit po tayo ng 8.0 mm din copper. So bakit at saan natin to nakuha? Ito po ay galing sa PEC table 2.50.3.17 o yung ating grounding electrode conductor for alternating current system. So makita natin dyan sa under copper na column 30 mm or smaller. Yan. So gagamit tayo ng 8.0 mm kasi 8 mm at saka 3.5 mm po yung ating ginamit sa una nating sample at itong sa pangalawa. So mas mababa siya sa 30 mm or smaller. Automatic po gagamit tayo ng 8 mm na copper. So para po pala sa mga iba pa ninyong katanungan, paki-comment lang po, at sa mga videos pa po natin sa wirings at saka sa motor controls at about electrical, meron po tayo sa ating description at saka sa ating video playlist. Paki-check lang po, at muli maraming salamat po. Ito ang Local Electrician. God bless po sa ating lahat.